Boying Rimulya ang posisyon ng gobyerno sa mga resolusyon na naghihikayat sa mga ahensya na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Kaugnay pa rin niya ng drug war ng Duterte administration. Isa raw sa aalamin ng kalihim ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. O ayan ang tanong, dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC? O, kasi di ba kumalas tayo sa ICC? O ngayon daw tatanungin, tayo ba ay magiging miyembro ulit ng ICC? O kung kayo tatanungin sa mga manunood ng replay, lagay nyo lang po sa comment section kung kayo ba ay sang-ayon na bumalik ang ICC. O eto, tatanungin ni Boying Rimulya, pambihira talaga. Nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Boying Rimulya kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan ang paghahain ng 3 resolusyon sa Kamara na nag-uudyok sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito ng kanilang investigasyon sa mga posibleng crimes against humanity sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga gustong malaman ni Rimulya ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ang resolution sa House kasi tells us to work with the ICC. Yan, tama na, isa-isain natin. Nagkaroon po kasi ng resolusyon ng Kamara na dapat ay balikan itong mga ICC. So, yung resolution na yon ay sinasabi na dapat trabahuhin ng DOJ ang ICC. So far, so good. Tama naman. Kasi may resolution eh. So, uutusan ng DOJ niyan na tingnan muli itong patungkol sa ICC. So far, so good. Tama dyan si Boying, si SOJ Boying. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Yon. Second, statement. Tama naman. Ang tanong daw, bakit tayo makikipagtrabaho sa ICC hindi na tayo membro ng ICC? Tama yung statement ni Boying dyan. Hanggang dyan po, tama. Tama si SOJ Boying dyan. Diba? So, are we going to be members again of the ICC first? So, for this thing to happen? Yun ang mali. Kailangan, magiging miyembro ba tayo ng ICC para ito ay isa katuparan na tayo ay makipagtrabaho ulit sa ICC. Doon medyo bumuljak dyan si mali. Hindi niya na dapat alamin kung tayo ay magiging miyembro agad. Dapat yan, pinutol na agad. Dapat ang hirit doon, SOJ, sinabi na natin, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi natin sila papapasukin. Kasi sinabi mo na yan dati. Yun ang dapat. Hindi na yung may pag-aaralan. Kasi lumalabnaw, unti-unti lumalabnaw yung inyong mga statement. Yung matigas nyong statement against ICC before, ngayon may mga ganito na ang tanong, tayo may magiging miyembro ng ICC? Mali. Maling tanong yan. Gusto raw sabi dito, Carmela, go o puso mo, pogi. Hindi, relax lang ako, relax lang. Hindi, relax lang. Ganito lang talaga tayo. Managan ni Rimulya kung ano ang opisyal na posisyon ng executive branch sa issue. I-clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC? Ika-clarify lang. Hindi. Okay naman yung statement niya na ika-clarify. Pero hindi na kailangan i-clarify. Bakit? May utos na presidente. Hindi tayo papapasukin. Hindi natin papapasukin ang ICC. Wala ka nang kailangang i-clarify, SOJ Boying. Napakaliwanag nun eh. Dahil sa sinasabi ng Kongreso. I want to know how it affects the whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. March 2019 ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na tayo eh. Naglabas naman ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga inihaing resolusyon kaugnay ng ICC probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Ayan. Ito
mabigat na itong nilabas na statement ni Sara. At kinote niya na dito ang sinabi ni Marcos. Ito, yung pag-quote ni Sara kay Marcos, may kaakibat na mabigat na kahulugan yan. Ibig sabihin, kayo, ako, at ang presidente magkasundo. Kayo mga alipores, manahimik kayo dyan. Bagamat hindi yan dinerecho ni Sara, ganyan po ang ibig sabihin yan. Sa aking pananaw, nagsalita ang presidente. Ba't ba ang kukulit ninyo? Sino ba ang presidente? Kayo o si Marcos? May utos na eh. Ba't ayaw nyo sumunod? Kaya nga dapat, this is the time na dapat patunayan ni Marcos ang unity. Tandaan po natin, sinabi ni Marcos to nung nakaraang linggo lang, ha? Hindi pa raw giba ang unity. Maganda yung sinabi mo, Marcos. Kaya lang, dapat back-upan mo ng gawa yung salita mo. At kinote ka ni Sara. So, ito ay paalala lang. Bagamat hindi naniningil si Sara, ako ay magpapaalala. Siguro ako ang maningil na, Marcos, nakakalimutan nyo ba na ang nagpalibing sa tatay ninyo sa libingan ng bayani ay ang Duterte, ay si PRRD na gustong usigin ng ICC. Hindi ito ibig sabihin tumanaw ng utang na loob. Pero ang ibig sabihin nito, wala naman talaga sa batas ang ICC. At sinabi mo na yung stand mo, Marcos, about ICC. It's about time, panindigan mo yung sinabi mo. Kaya nga antayin namin. Gaya ng sabi ko kahapon, aantayin namin, linyahan mo na yan, Marcos. Ngayon, binakapan pa ni Sara at kinote kayo. Ibig sabihin, you are really forced to give an official statement at yung statement mo before, ipaalala mo ngayon. Hindi papapasukin ng ICC and make a strong statement against ICC. Nang itong mga nakapaligid na alipores, manahimik na. Na malaman nila, wala nang kailangan pag-aralan, wala nang kailangan i-consult, wala na. Tapos na, wala nang kailangan resolusyon. ICC will not come in. We need a strong statement from you, President Marcos. Dapat ganon. Hindi rin daw makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Ayun. Niliwanag pa ni Sara. Balik ko lang yung picture. Niliwanag pa ni Sara na dapat respetuhin ng Kamara. Pinangalanan ng Kamara. So it means, Speaker Romualdez, respetuhin mo at 10 ng iyong grupo dyan sa Kamara ang sinabi ng pinsan mong presidente na hindi dapat makipag-cooperate. Alam mo, the fact na kinakausap nyo pa yung ICC na yan, ano yan eh, kumalas na tayo dyan. Dapat nga yan hindi nyo na kinakausap. The fact na kinakausap nyo pa yan. Kaya nga sabi dito bakit pa kayo nag-apila sa ICC na i-consider na hindi dapat pumasok sila? Hindi, huwag nyong papasukin tapos walang apil-apil. Kasi walang kapangyarihan ng ICC sa bansa natin. Hindi tayo miyembro ng ICC. Ganun kasimple po yun. Wala nang dapat pag-usapan. Etong ICC ay parang ex nyo. Sige, sino dito ang may mga jowa? Nabalik na naman sa jowa. Type nyo yung jowa nyo, kinakausap pa yung ex. Hindi naman Iko-consult ko lang sa kanya kung tama ba ito. Tanga. Diba?
Wala nang ganunan. Pag jowa na, huyo ka na. Kumalas na eh. Hindi ko maintindihan tong sa mga to. Bakit ba kausap kayo ng kausap dyan sa ex nyong ICC? Talagang titigas ng ulo nyo. Kayo na lang kaya ang presidente. Ang ganda na ng sinabi ni Marcos dyan eh. Ayaw nyo sumunod. Kayo talaga mga paepal kayo. Oh. Ipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pang mamaliit din daw sa ating legal institutions. Yan, umaga dyan. Ulitin ko ha, sabi ni Sarah. At ito po ay illegal sa batas. Pag pinapasok nyo ang ICC, illegal po yan. Bakit? Unconstitutional yan. Wala yang karapatan sa bansa natin. Kaya pag pinapasok niya, gumagawa kayo ng illegal. Ulitin ko po, unconstitutional po yan. Huwag niyong gamitin ang inyong kapangyarihan para sa kasamaan. Gamitin ninyo ang kapangyarihan ninyo para makatulong kayo sa mga Pilipino. Much is given, much is required. Gamitin nyo naman sa tama. At saka tama naman si Sarah dyan eh. Ito ay pang-iinsulto sa ating judicial bodies, sa ating korte. Meron po, gumagana po ang judiciary natin. Gumagana ang korte natin. Bakit papapasukin nyo ang ICC? Dagdag pa ni VP Sara, huwag daw sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang may tayong abilidad na magbigay ng katarungan sa Pilipinas. Yeah, kaya nga, natin eh, parang may soberanya tayo. Parang pinapakita natin sa buong mundo, inutil ang korte natin. Parang kinapakita nyo sa buong mundo, inutil ang gobyerno natin. Kaya kailangan natin ng taga-ibang bansa na sila ang magdesisyon kung ano ang tama o mali. Nakakahiya kayo? Dahil sa kakapiranggot ninyong pangarap na wala namang kapag-asang mangyari, na wala namang kapag-asang manalo kayo, inahayaan yung magmukha tayong tanga sa ibang bansa. Ganyan po ang ginagawa ninyo. Ginagawa ninyong tanga ang judiciary natin. Nakakahiya. Ito, meron akong tanong sa inyo. Bakit kailangan ng ICC? Bakit hindi nyo imbestigahan si PRRD? Bakit hindi nyo patawag sa Kamara? Paimbestigahan ninyo. Di ba? Kung ano-ano iniimbestigahan nyo sa Kamara, imbestigahan nyo. Kayo, harapin nyo si Duterte. Harapin nyo si PRRD, harapan kayo. Patawag nyo. O tingnan ko, kung hindi kayo takot kay PRRD. Bakit kayo nagtatago sa likod ng ICC? Ba't kayo nagsusumbong para kayo mga duwag na nagsusumbong sa kapitbahay? Ba't di nyo harapin si PRRD kayo sa Kamara? Ba't di nyo patawag? Ang galit ka, Coach Oli, hindi. Okay sa Senado. Ba't di nyo patawag si PRRD? In aid of legislation. Bakit di nyo imbestigahan? Takot kayo? Sumbong kayo sa tatay nyo? Sumbong kayo sa kapitbahay nyo? Sige nga, tanong ko sa inyo. Kayong legislative bodies, dami nyong iniimbestigahan Nagagalit si Kutsoli.
Sabi dito, ilabas ang audit. Kaya nga, di ba? Ba't di niya patawag sa kamera? Takot kayo? Baka ibalik sa inyo, isopla, o asan yung audit? Tatanungin mo ako? Eh, alam ko kotse mo. Alam ko yung kabit mo. Alam ko yung... Bumuelta. Di ba? Alam ko sinusuportahan mo. Eh, kasi alam ni Duterte, sabi nga ni Duterte, ni PRRD, pag ako tumakbo, magkakababuyan tayo. Ano? I dare you. Huwag kayong magsumbong sa ICC. Patawag nyo sa Kongreso. Patawag nyo sa Senado. Sino may gusto ng ICC? Patawag nyo. Haharapin kayo ni PRRD, I'm sure. Hindi ko siya nakakausap, but I'm sure haharapin kayo. Ang tanong, takot kayo? Patawag nyo si PRRD. Di ba? Ay, nako kayo. Nauna nang sinabi ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Duterte, na tila katakataka raw kung bakit umuusad na sa Kamara ang mga resolusyong sumusuporta sa ICC investigation. Kaya nga, totoo, nakakapagtaka bakit umuusad pa yung... Alam mo, tingnan yung mga pinagkagawa yung resolution dyan sa Congress. Dyan sa Kamara. Unang resolusyon nyo na dapat ay panatalihing nakatayo ang Kongreso dito sa mga sinasabi ni PRRD. Di ba may naglabas sila ng ganon? May drama-drama pa na may script pa ata itong si sino ba ito? Yung congressman na puti-puti ang buhok na matang Lagman. May ganun-ganunan pa sila. O resolution kay Duterte. Ngayon, resolution naman ng ICC. Ano mang gagawin nyo dyan sa Kongreso? Puro resolution against Duterte? Wala na ba kayong gagawing resolution dyan matino? Maggawa naman kayo na resolution na may pakinabang sa taong bayan. Kung ano-ano resolution. Naniniwala rin siya si House Speaker Martin. Ito sabi dito, nag-FAMAS Best Actor pa si Gonzales. Oo nga, may drama-drama pa. Puro kayo resolution. Ano susunod yung resolution? Resolution ng confidential funds ni Sara? Ano susunod pa? Resolution na panatalihing protektado ang Makabayan Black? Mga resolution nyo. Kaya ako galit na galit sa politiko eh. Yang bang pinaggagawa ninyo ay may epekto sa pang-araw-araw na kinakaing bigas ng mga Pilipino? Romualdez ang nasa likod umano ng pag-atake sa pamilya Duterte. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker Romualdez is out to get the Dutertes. Maybe it is because he was offended when he felt alluded to by the Tambaluslos label. As far as the Speaker of the House is concerned, he wants to get rid of the Duterte. Ginagalang daw ni Speaker Romualdez ang opinyon ni Roque, pero puro lang daw ito espekulasyon. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, he has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Yan, maganda. Okay? Dinerecho ni Romualdez na yung mga nirerespeto niya yung sinabi ni Roque, pero hindi accurate. It means hindi totoo. Bigyan natin ng pagkakataon. Alam niyo naman si Coach Oli, ganyan lagi, bigyan ng pagkakataon. Maganda yung sinabi mo na hindi totoo yung sinasabi ni Attorney Roque, Speaker Romualdez. Napakaganda niya na sinabi mo. Patunayan mo. Pahinto mo na yung ICC yung usapan dyan sa Congress. Bigyan natin. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung salita mo ay back up ng action. Hindi yung salita mo ay puro kabaliktaran sa nangyayari sa totoong buhay. Wag muna tayo magalit kay
Speaker Martin Romualdez, MR. Hoy, o, ayan ha. I gave you all the due respect you deserve. Pero patunayan mo. Antayin namin. Pag mayroong usapin ulit about sa ICC, dyan sa Kamara, hindi po kami ang nagsasabing sinungaling ka. Ang nagsasabing sinungaling ka ay ikaw din. Kasi iba yung sinasabi mo, ibang nangyayari sa Kamara. It's impossible na wala kang control sa Kamara. Sabihin mo, inutos ng pinsan mong presidenteng si Marcos, hindi pababalikin ang ICC. Tigil nyo na yung resolution na yan. Okay ba yon? Pagbigyan natin. Para hindi naman magmukha tayong toxic. Abangan natin. Maganda yung sinabi mo, Speaker Romualdez, basta totoo. Pero pagka hindi, sorry. Kasalanan mo yan. Puro lang kayo salita. So I'll just put it at that, and there's nothing to it. A lot of speculation, but none of that is true. Tungkol naman sa pag-usad ng mga resolusyon kaugnay ng ICC probe, ipiniliwanag ni Speaker Romualdez na sinusunod lang nila ang tamang proseso. As a matter of course, we have to read out, these bills or resolutions, and we have to act upon the same. Sinusunod lang daw ang tamang proseso. Mali ka dyan. Kaya nga kailangan daw nilang aksyonan yung resolution na yan. Hindi, mali ka dyan. Hindi na po kailangan ng proseso. Yan na yung sinasabi ko na mali din ni Boying. Ano pang klaseng proseso ang kailangan ninyo? Una, hindi na tayo member ng ICC. Pangalawa, sinabi ng presidente nyo, hindi pa papasukin ng ICC. Ano hindi malinaw sa inyo doon? Ba't kailangan ng proseso? Dapat sinasabi nyo sa ICC, dapat pinagtatanggol nyo ang soberanya ng Pilipinas. Oy, mahiya kayo, huwag kayo nakingialam dito. Lumayas kayo. Ay, kayo, pag-aaralan, proseso. Tatanungin ko si E.S. Bersamin. Tatanungin ko, ano ba ang masasabi ng executive? Wala nang ganunan. Ang dadrama ninyo sa totoo lang. Ginaganon-ganon nyo pa eh. Hindi na kailangan yun. Move on na. Wala. Yan yung mga style ng mga Hindi. Kailangan natin magkita for the last time. Ulul mo. Hindi ikaw Yung mga style ng mga, hindi, kailangan tayo magkita. Kailangan mag-usap tayo para may closure. May ganunan pa. Excuse. Naku, marami nang nabuntis sa ganun. Magkikita-kita pa for the last time. Dapat siya soplak. Tapos na, tapos. Pag tapos. Ano pang pinaiikot-ikot nyo lang yung taong bayan. Sabi dito ni Albert, Idol Oli, wala kasi silang alam sa batas kaya sa ICC sila Ewan ko ba? Hindi ko maintindihan itong mga ito eh. Hindi na natapos yung usapan ng ICC. Ang naging presidente natin pula, usapan ng dilaw yung ICC. Bakit pinag-uusapan nyo pa? Hindi ko kayo maintindihan. And we have to be sensitive and responsive to the Kailangan pa maging sensitive and responsive. Hindi na! Tigas naman ng ulo eh. Sinabi na nga ni presidente yan eh. Pauli-uli naman Naiinis na ako. Anong gagawin mo, Kocholi? Hindi kasi paulit-ulit eh. Kasi, eto pag ikaw ay hindi masyadong sa politika, at pinakinggan mo lang ito sa TV, ay oo nga, takot ang Duterte sa ICC. Pinag-aaralan lang naman. Di ba ganun ang dating?
Pero ang totoo niyan, hindi na kailangan pag-aralan yan. Ginugulo-gulo nyo lang ang sistema natin eh. Po ng ating mga kongresista. And within the context of the current events, and that's Talaga ng Kongreso ngayon. I really believe depende talaga yan sa leaders. we leave it. We don't read much more into it than what other people do, but nonetheless, they are still entitled to their own views and even their speculations, but we leave it to that. Ganito po yan, ha? Ipaliwanag ko, pakinggan yung mabuti. Hindi po tayo nagtatawag ng kung anong klaseng pag-aaklas. Pero Speaker Romualdez, nagsalita na po ang presidente niyong si Marcos. Hindi papapasukin ng ICC. At uulitin ko po, inulit yan ni Sara at kinote niya. So malalim po ang ibig sabihin niyan. Pagka nagpasaway kayo sa sinabi ng presidente, ang makikita ng taong bayan, hindi po ako ang nakakita. Posibleng makita ng bayan na totoo yung sinabi na weak leader. Hindi po kami ang nagbibintang na weak leader siya. Kayo po, mga nakapaligid kay Marcos, ang nagpapatunay, pag hindi nyo sinunod si Marcos, kayo mismo mga kaalyado niya, kayo mismo mga pinsan niya, ang nagpapatunay na weak si Marcos. Hindi ko sinasabing weak. Ulitin ko. Pero ito yan. Pag naramdaman ng taong weak nga, magkakaroon ng parang vacuum sa leadership. At tandaan ninyo, pag pakiramdam ng tao, may struggle sa leadership, ang kasunod niya, nag-aaklas ang taong bayan. Don't ever forget that. Pag may struggle sa leadership, pag nakikita nila, walang humahawak na matigas. Parang walang totoong leader. May kakulangan sa leadership. May vacuum. Sumusunod niya, naghahanap ng totoong leader ang bansa. Hindi lang po yan sa bansa, sa kahit anong klaseng organisasyon. Pag nakita nila ang gulo ng grupo, ang gulo ng bansa, ang gulo ng kumpanya, ang gulo ng kung ano man yan, ang gulo ng ahensya, dahil may struggle sa leadership, hindi mo na malaman sino ba ang masusunod. Kanino ba kami kukuha ng direksyon? Anong masasabi? Tingnan nyo ha. Halimbawa sa inyong negosyo o sa inyong tinatrabahuhan. Yung sinasabi ng pinakamay-ari, iba dun sa sinasabi ng manager, iba sa sinasabi ng direktor. Iba sinasabi dun sa vice president, iba sinasabi. Ngayon pag nag-utos, yung mga tao naguguluhan, sino ba susundin namin? Kasi ang pinaka-importante sa leader ay direksyon. Hindi na nila makita ano bang direksyon nitong grupo natin? Ano bang direksyon nitong kumpanya natin? Ano bang direksyon nitong negosyo natin? Pag nagka-problema, kanino sila titingin? Hindi nila alam sino ang may command. At pag nakaisip ang tao ng ganun, again, the vacuum in leadership, yung struggle sa leadership, aayaw yung mga yan. At kayong mga nasa paligid, kayo ang nagpapakita
na merong vacuum ang leadership natin ngayon. Kaya pwede sakripisyo nyo muna yung mga pangarap niyo until 2027, 1 year before the election of national presidency at national election sa 2028. But for the moment, huwag nyo ipakita sa tao na may struggling tayo ngayon sa tunay na direksyon, sa tunay na leader. Sabi ni Monkey Business, agree, tama ka dyan, coach. Ganyan din nangyari kay Cory noon. Ilang beses nagkudita. Bakit? Bigyan ko kayo ng totoo. Kasi panahon ko yung Cory eh. Kinuha yung power kay Marcos. Si Cory inipo. Kaya lang ang masama doon, ay hindi ko po sinisiraan yung patay na. But ang masama doon, hindi totoong leader. Kinuha lang yan because she is Aquino. At ang Aquino lang at that time ang malakas na apelyido para makuha ang power sa Marcos. But in reality, she is not a leader. Kaya may struggle sa leadership. May vacuum ng leadership. Kaya nagkagulo-gulo that time. Wala pang kuryente, wala pang tubig. May scheduled brownout. Sabi dito ni Anita Go, tumpak, it's the cabinet and the 3 branches of government that will prove to the country and the world that Philippines leader Bongbong Marcos is truly weak leader. Totoo. Kayong mga nakapaligid, kayong sumisira, kayong sumira sa unity, kayong sumisira sa unity, kayo ang nagpapakita na mahina ang presidente. Instead na binakapan nyo, wala kanya-kanya kayo. Para nga hindi in sync. Iba sasabihin ng presidente, iba ginagawa sa paligid. You know how insulting that is? Nakaka-insulto yun. Ito sinabi ng leader eh. Iba ginagawa nung paligid. Wag. Maawa kayo sa bansa. Kaya nga, sabi ko, pwede bang magkasundo-sundo muna tayo for the moment? At the same time, asikasuhin natin yung presyo ng bilihin. Ang aga ng politika eh. Kasi yung pangarap kasi, yan ang sumisira eh. Lenny Fermin, agree, there is vacuum in leadership, kaya wag sana tawagin na katangahan na lagi si BBM ang nasisisi. Oo eh. Dapat ito mga nakapaligid kay Marcos, they are there to protect. Eh wala eh. Sila din ang sumisira eh.